Si Mikey ay laki sa isang mahirap na pamilya at panganay sa kanilang dalawang magkapatid. Bagaman hindi nakatungtong ng kolehiyo, ay hindi naman hadlang iyon para hindi siya makahanap ng maayos na trabaho. Siya yung tipo ng lalaki na kahit anong trabaho ay papasukin para lamang mabigyan ng maayos na pamumuhay ang kanyang ina at bunsong kapatid dahil maagang namayapa ang kanyang ama. "Oh, ayos na ba yung mga papel mo?" Tanong ng nanay niya habang inaayos niya ang kanyang mga gamit. Ito kasi ang unang araw na papasok siya bilang isang personal na gwardya ng anak ni Mr. Gideon Lopez. Spoiled brat daw iyon kung tawagin. Ngunit sa edad na 25 ay sigurado naman si Mikey na may common sense na siya at sapat na iyon para masabi niyang hindi na ito mahihirapan sa pakikitungo sa kanya. "Dad, I hate him." Dinig na dinig ko ang protesta ng babae sa ama habang nasa bukana pa lang ako ng pinto nila. "Tingnan mo naman, picture pa lang hindi na mapagkakatiwalaan." Napasinghap ako matapos ko iyong marinig. Magkaiba naman kasi ang itsura ko sa picture at personal. Hindi naman ako photogenic na tao. At isa pa, sa baryo pa kinuha ang larawan na iyon at hindi uso sa lugar namin ang gadget, kaya talagang malabo yun. Napapaisip tuloy ako, parang gusto ko na yatang umatras, pero kailangan ng pera ng kapatid ko para sa tuition niya. At kung papansinin ko ang masamang pag-uugali ng babae na ito, ay mahihirapan na naman akong humanap ng panibagong trabaho. Nagdiretso ako papasok. "Magandang umaga ho." Kabadong bati ko na ikinalingon nila. Pati na noong maputing babae, nakitang-kita ang maputing balat ng hita dahil sa maikling short na suot niya. Maitim ang bagsak niyang buhok habang nakatuon sa akin ang pares ng mapupungay niyang mata. Bakas ang kaunting gulat, ngunit mabilis na nawala din. "Mikey Castro po. Ako po yung na-hired para kay Miss Leona." Magalang na saad ko. Tumaas ang kilay ng babae. Natanaw ko na lumunok siya, tsaka iniwas sa akin ang paningin. "Oh, maayos naman pala siya. Konting bihis nga lang at mukhang ideal boyfriend mo na siya." Panunokso pa ng lalaki na kahawig niya. "Kuya?" Nagbabantang anito pa, bagay na kinabungisngis ko sandali. "Anong itinatawa-tawa mo dyan, probinsyano?" Galit na aniya, tsaka nag-walk out paakit sa kwarto niya. "Naku, pagpasensyahan mo na. Ganyan talaga ang ugali ng kapatid ko. Pero pasasaan ba't magkakasundo din kayo? Anyway, I'm Gray." Pakilala nito. Nagstay ako sa sopa habang hinihintay ko ang paglabas ni Ma'am Leona. Sa lakas nga ng usapan ni Sir Gideon at Sir Gray, ay napag-alaman kong aalis ito para sa isang malaking project. Dati pala siyang hatid at sundo ni Sir Gray sa company, pero dahil nga sa project nito, ay kinailangan niyang mag-hire ng katulad ko dahil sa pagdadrive at sa marami pang bagay na hindi magawa ni Ma'am Leona. "Wag mo akong tanaw-tanawin." Umalingaw-ngaw na naman ang iritableng tono ni Ma'am Leona habang pinagdadrive ko siya. Mukhang kailangan kong masanay na ganyan ang tono niya, masungit. Masama ang paningin niya nang parehong magtagpo ang mata namin sa front mirror ng kotse na sakay namin. Lihim ako napangiti. Ngayon lamang kasi ako nakatunghay ng babae na malaanghel ang itsura. Sobrang puti, iyong katulad ng mga artista. "Saang unit ko po ba kayo ihinto?" Magalang na saad ko. Mula sa bahay nila,
ay nagpasya si Ma'am Leona na lumipat sa bagong unit na binili ng daddy niya. Maghintay ka sa utos ko. Bakit? May pagdadrive ka pa bang iba? Kung meron, layas na. Hindi yung andami mong inaano. High blood ito kung magsalita. Nagpakawala na lamang ako ng buntong hininga. Maliit na tanong lang yung sinabi ko kumpara sa dami ng pinagsasabi niya. Hinintungan ni Mikey ang kotse sa isang mataas na building. Hotel de Lopez ang nakalagay sa tuktok ng bungad noon. Obviously ay pagmamayari iyon ng babaeng nasa loob ng kotse. Aba, hindi mo man lang ba ako ipagbubukas ng pinto? Mataray na naman na aniya, palaging nakasigaw. Napakamot na lamang si Mikey sa ulo niya. Sa pagkakaalam ko, driver at guard lang ako dito, hindi alipin. Naibulong niya sa sarili niya. Gayunpaman ay pinagbuksan niya pa din ng pinto ang amo. May sinasabi ka? Nakataas ang kilay pa nito nang bumaba tsaka siniringan si Mikey. Nakagat niya ang ibabang labi niya sa pagpipigil ng inis para kay Leona. Get my things and follow me. Mataray na aniya pa sa binata. Hirap man dahil sa isang damakmak na dala ni Leona, ay pinilit ni Mikey na bitbitin ang lahat ng bag nito. Dahilan para maglabasan ang mga muscles sa braso niya. Tagaktak ang pawis niya lalo na sa bandang dibdib nang makarating sila sa kondo nito. Ipinasok ni Mikey ang lahat ng gamit at puno na naman ng paghanga ang ekspresyon niya dahil sa lawak ng tinutuluyan ng babaeng ito. Nangangarap siya na kailan din kaya nila mararanasan ang ganitong klaseng pamumuhay, lalo na ng inay niya. Nang maibaba nga ni Mikey, lahat ay iniabot sa kanya ni Leona ang isang susi. Ano po ito? Takang aniya. Susi? Mukha bang padlock yan? Humakbang si Leona palabas na sinundan naman ni Mikey. Huminto ito sa katapat na kwarto. Dito ka tutuloy simula ngayon. Napalingon si Mikey sa kanya, tsaka muling lumingon sa pinto ng kwarto. Ano? Lilingon mo na lang kami ng pinto ng paulit-ulit? Nakataas ang kilay na aniya. Napakingisi na lamang ang binata. Tingin niya kasi kailangan niya talagang masanay sa pagkasarkastika ng babaeng kaharap niya. Anong inginingisi-ngisi mo? Nakataas ang kilay nito. Umiling sandali si Mikey. Wala po. Ang ganda niyo po kasi kahit na nagagalit na kayo. Simpleng ani Mikey, tsaka binuksan ang pinto. Sincero siya nang sabihin iyon at walang ibang nais na pakahulugan. Pero iba ang naging epekto noon kay Leona. Badit niyang maganda siya dahil mala-perpekto ang mukha ng daddy niya, samantala malaanghel naman ang itsura ng mami niya at napakaraming nakaka-appreciate nun. Ngunit tila nanibago si Leona nang sambitin iyon ng lalaking kasama niya. Napahawak pa siya sa dibdib niya tsaka hihinga-hinga. Sinubukan niyang ikalma ang sarili niya tsaka pumasok sa loob. Kumpleto ang lahat ng gamit mo dyan. Ayokong magmukha kang kawawa tuwing kasama kita. Kaya pinabilhan na kita ng mga bago mong damit. Driver niyo lang naman po ako. Kaya kahit simpleng t-shirt lang ay okay na po ako. Huwag kang matigas ang ulo. Palagi kang nasa paligid ko. Kaya hindi magiging maganda kung t-shirt na tig $100 lang ang susuotin mo. Okay nga lang po eh. Tawang ani Mikey, tsaka nilingon si Leona. Nilingon din siya ng dalaga na may halong pandidiri. Pero nawala iyon nang masilayan niya ang napakagandang pagngiti ng binata. Idagdag pa ang malalim na hukay sa pisngi nito. Sige na, i-relax mo na ang sarili mo. Bukas ay magtatrabaho na naman tayo. Nakataas ang kilay na aniya, tsaka tumalikod. Ma'am Leona, napahinto siya nang tawagin ng binata ang pangalan niya. Lumunok muna siya bago lumingon. Nakangiti si Mikey ng wagas sa kanya.
Salamat po sa lahat. Anito pa, pero hindi nakapagsalita si Leona. Tila may kakaiba sa kanya. Malalaking hakbang ang pinakawalan niya, tsaka naglakad ng mabilis palabas. Nasa punilyo na ang dibdib niya, pagkasara ng pinto. What the hell is happening to me? Naiinis na aniya. Kagat-labi siyang naupo sa kama niya, tsaka nirelax ang sarili. Dang Jenny, dapat pala ikaw ang nagsasabi nun sa sarili mo. Ikaw ang dapat na mag-relax at hindi ang probinsyanong iyon. This is all hallucination. Lahat kasi ay Jenny ang tinatawag sa akin. Unang beses lang na may Leona na tumawag sa akin, kaya ako ganito. Pangungumbising aniya sa sarili. Naubos ang oras niya sa pag-iisip, kaya naman umorder lang siya ng pagkain nang kumalam ang sikmura niya.